Puwede po ba loan takeout na pero di pa tapos ang equity? Puwede po bang mangyari na gano'n, loan takeout na pero hindi pa rin tapos ang equity? At paano nangyari 'yun? Paano nangyari na na-loan takeout na pero hindi pa tapos ang equity? Ang ini-explain natin palagi dapat fully paid muna ang equity bago i-process ang loan at bago ma-loan takeout. So 'yun po yung general rule natin sa karamihan po na developer. Tatapusin muna ang equity, pag natapos na yung bahay, yung mga documentations, saka pa lang ipaprocess ang ating housing loan. Yun po ang general rule. Pero may mga cases po na halimbawa sa mga RFO units, yung mga nakatayo na. Halimbawa, medyo mataas na ang presyo, mataas na ang down payment, tapos yung down payment is scattered into installment payment terms. Like for example, instead na babayaran mo ng isang bagsakan, maybe in-extend nila ng 12 months to pay ang equity or down payment, in-extend nila let's say ng 12 months to pay instead na one-time payment. Pero ang sinasabi ng developer ay, sige po, ipaprocess na natin ang housing loan habang nagbabayad pa lang kayo ng equity. So kapag gano'n ang scenario, mauuna pong ma-loan takeout. Kaya po pag naunang na-loan takeout, hindi ka pa tapos ng down, magbabayad ka na ng monthly amortization mo 30 days from the loan takeout, magsasabay lang po. Magsasabay ang bayad mo ng amortization sa loan at monthly payment mo sa equity. Medyo mas mabigat lang ng konti kapag po ganun ang naging scenario or options na binigay ng developer na ipaprocess na yung loan kahit nagbabayad ka pala ng equity. So possible po na ganun. So pwede pong na loan takeout tapos nagbabayad ka ng equity. Ganun lang po yung scenario na yun. Pero sa usual nating mga developer naman, dapat po ma-fully paid yung equity para hindi rin mabigatan ang ating home buyer para hindi magsabay yung monthly. Pero yun nga po, note po, merong mga ganun pong scenario na ipapasa na, ipaprice na ng developer habang nag-e-equity ka pa lang. Naintindihan ko naman sa accounting standpoint, no, na kapag po kasi pinrasis na yung loan, magkakaroon na ng pera yung developer dahil babayaran siya ng Pag-ibig or bangko ng buo na doon sa loan amount. Kaya magkakaroon na ng cash flow yung developer. Instead na hintayin pa yung 12 months, mas matagal pa yung cash flow ng developer doon sa cash proceeds from the loan. Kaya po, minsan, ganun po yung naging strategy ng developer para magkaroon din ng cash proceeds from doon sa loan immediately. Unlike kung hihintayin pa ng 12 months. Okay po? So